Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sini nga kagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon, magpanga-faith, kag magkaon pandesol, kay ini nga programa ginatiguluhan, ka-faith, kag pandesol, para ang aton nga faith mag-increase, kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan tang aton Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Kaya ang una tang topiko sa full armor of God, ang belt of truth. Basahan ko sa ilong ko. Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga magpakalig-on kamo sa Ginoo paagi sa yagahom. Gamitan ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas. Kaya ang aton kaaway hindi mga tao, kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan, kag ara man sila sa ibabaw. Gani gamitan ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios. Agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan. Kag pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. Gani magbato kamo. Isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. Gamitan ninyo bilang panagang na para sa dughan ang pagkamatarong. Kag isuksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sang mayong balita, parte sa kalinaw nga ginhatag sang Dios. Luwas sina, gamitan man ninyo ang tanan nga tion, ang inyo pagtuo bilang taming. Agod indi kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. Gagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamitan man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo. So utod ang una nga topiko sa full armor of God, ang belt of truth. Amo ni sang pinaka first piece of the full armor of God nga ginbasa naton kagina sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Ang ini nga passage nagsugod sa admonition nga halin sa kay Apostle Paul nga mangin strong in the Lord and in the strength of His might. This is the key to understanding the armor of God. Ining tanan nga full armor of God, all the pieces of the armor belong to God and come from God. Hindi niya aton. Truth, righteousness, the gospel, faith, and salvation, all are gifts of God to His people. Ang tanan nga nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang Diyos nila kay manuluwas, regalo ni sang Ginoo. Para Para mangindepensa naton. All except the sword of the Spirit, which is the Word of God, nga ginbutang sa verse 17, are offensive. Amo niya ang sword, ang tanan to nga full armor of God, defensive. Ang sword of the Spirit, amo ni sayang offensive. Kumbaga, ini gin-design ni tanan ang full armor of God to help us to stand against
the schemes of the devil. Butsi nga nun, mga utod, may plano gidya nga ang Satanas pakahuyaan kita, gubon kita. No, ginambal gidra, no? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Amo na nga pinakauna naton nga armor, hugto naton ang aton paha, the belt of truth. Amo nang pinaka first part of the armor listed because kung wala sang truth, we are lost. And the schemes of the devil will surely overpower us. Malinlang niya ka mo. Patalangon niya ka. It is fitting that the belt of truth is the first piece of the whole armor of God. Amo na ginambal sa John 14:6, na ginasulit-sulit na ginperme, Jesus is the way, the truth, and the life. And it is only through Jesus that we come to God. Wala na sang iban niya utod nga makapalapit kita sa Ginoo. Kay siya ang truth, si Jesus Christ ang truth, amo na nga nakapalapit kita sa Ginoo, na restore ang relasyon ta sa Ginoo. Therefore, truth is of the utmost importance in the life of a Christian. Wala sang truth, the rest of the armor would be of no use to us because we would not have the spirit of truth. Ang naging butang ni sa John chapter 15 verse 26. Tod ang pinakauna gid hugton tagid ang truth. Kay kung wala na, ang tanan nga ara nga depensa sa aton nga ginhatag sang Ginoo manginwala sang pulos. In referring to the whole armor of God, si Paul ginimbok niya gid ang image sang isa ka soldado nga ready sa battle. Amo na ngani nga once ka nag-Christian ka na, nag-receive ka na ka Jesus Christ bilang Diyos mo manuluwas, there is a battle. Kag ang kontrata, hindi kay ang tao, kundi si Satanas, kag ang iya mga evil spirit. The belt of a Roman soldier sa tinion ni Paul was not a simple leather strap such as we wear today. It was a thick, heavy leather and metal band with a protective piece hanging down from the front of it. Ang ina nga belt held the soldier's sword, inabutdara man ang sword, and the other weapons. The belt of truth of the spiritual armor holds the sword of the Spirit. Na-imagine yung mga utod, nga kung hindi na sa hugot, mahulog na sa, pati atong sword nimo mahulog man. Ganagalink na sila mo ang truth and the word of God. Amo na ginamba sa John 17:17. The word of God is truth. Depending on the translation of Ephesians 6:14, madamo sa mga translation na utod mo. Para sa isa ka translation, ginambada nga, we are to fasten the belt of truth around us. Sa iba naman nga version, buckle the belt around our waist. O kung sa ibang pagiging version, gird our waist with truth or gird our loins with truth. Maski ano man ang wording, ang pinakaklaro dira utod, we are to actively lay hold of the truth and use it. Kung ginhugotan ng truth, butsing anon, ginausar ta na siya. The belt of truth is a crucial piece of defensive armor guarding our inmost being in the battle against sa pagbinutig against his lies kag deception sa mga kontra naton. Very clear gidra ya nga ang opisyon ni Satanas magahatag lang gid sang duda sa aton. Amo na mga utod nga, we need to study sincere sang pulong sang Ginoo. Hindi pwede nga buyan-buyanan mo lang na inablang mambaka luwas naman ko Hindi na man ko kinanglan guro nga tuon sang pulong sang Ginoo. Iyan na ka mga pastor iyan na mga leader. Hindi. Kaya ginhambal dire kita tanan magaputon
pagput-on kay ginhatag ni sang Dios aton. But singanon, kung hindi ta ni pagput-on, we are like insulting God nga naghatag sang sining nga armas. Do wala mo blagin tagaan bili, amo na utod kinanglan hugton tagid ang truth. Kag ang truth very clear gidra, Jesus is the truth. Exclusive siyaya ang truth. Hindi kay ang mga sinulatan sa iban nga taho, hindi kay ang taho, kay Dios saya nga nagpakataho. And the word became flesh. Amo na ang kamatuoran nga siya lang gidya ang aton mangin manluluwas, kay Dios siya. Wala sang iban nga makakagto sa amay kundi sa iya lang gid. Amo na utod kinanglan hugton tang kamatuoran. Without this truth, without Jesus Christ, ang tanan nga ara da sa imo nga sa pamatyagan mo kabalo ka na, kag hindi ka na mainto sa mga iban nga mga doktrina, dali kagid utod maintuan. So kabay nga maintindihan naton nga ang isa lang gid ang pamaagi, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Without an understanding of truth, we are left vulnerable to being carried about by every wind of doctrine. Very tricky na saya utod mo. Amo na nga kung gatuon kagid sa pulong sang Ginoo, ma-detect mo gidayon kung ina nga ginaminsahe nila halin na sa ila nga kaalam, hindi na sa kaalam sang pulong sang Ginoo. Utod, ang pag-into ni Satanas daw pareho sang kamatuoran. Pero ang punta gali kalaglagan. Ang pulong sang Ginoo ya masakitan ikaw. Paintsindihon niya si mo nga makasasala kita. Paintsindihon sang pulong sang Ginoo nga hindi kita makakagto sa langit kag pakagto na kita sa impyerno. Kay tanan kita nakasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Kag abi mo kung ginisplikaran pagi kita nga ang kabayaran sang sala, the wages of sin is death. Truth na siya. Kag siya do na kasakit nga kamatuoran. The truth hurts, but the truth will set you free. Ang truth nga ina si Jesus Christ. Jesus Christ will set us free. Amo nang ahugton mo. Why na yan sang iban Wala na yan may magpakilala nga sila si Jesus. Hindi ka na magpati. Kay Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amo na nga dako gi kaayo nga sala. Kung batunon mo sa imo tagipusoon ang pagpaintsindi nila nga hindi halin sa pulong sang Ginoo. O kung halin man sa pulong sang Ginoo pero ginautod nila kag ginadugangan nila, hindi pwede dugangan ang kamatuoran, hindi man pwede ibanan, kag hindi man pwede ilisan ang truth. Si Jesus lang gid. He is the Alpha and the Omega. Kay kung hindi mo na naintindihan utod nga si Jesus lang gid ang makaluwas imo, kay siya ang Dios nga nagpakataho nga ginpadala sang Amay tungod kay palangga niyang kalibutan, nga ang tanan nga magtuo sa iya ang sala hugasan sang iya nga dugo. Amo na utod nga once nga i-reject mo si Christ, you are rejecting the truth. You're rejecting also your place in heaven, and you will go to hell. Amo nang utod, once nga mabatian mo ni, ang truth utod, that you need to accept Jesus Christ as your Lord and your personal Savior. That's the truth. And He is the only way to heaven, Jesus Christ. Hindi reliyon, hindi ang maayong buhat. Inang eksplikasyon nila nga reliyon, kabutigan ginaya utod, nga amo ng pamaagi nga maluwas ka. Mayong buhat, nga magimo ka sang mayong buhat, kay para maluwas ka. Hindi, kay klaro ginaginambal ni Prophet Isaiah, our good deeds is like a filthy rags in front of God. So wala ka ganyan sang mayong buhat, maski magpalangsang ka pa sa krus, magluhod ka pa,
luhod ka pahalin sa pertahan pakadto sa altar, hindi ginaya kay trapo lang na sa tubangan sa Ginoo. Ang binuhatan ni Jesus Christ ya, kag si Jesus Christ mismo amon ang truth. Ang iya lang gid ya ginahayo sa aton. We need to accept him as our Lord and personal Savior. That's the only way that we could go to heaven. So utod, very clear gidera na kung hindi na among imo nga truth, you are vulnerable to being carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Ginambag ita sa Ephesians chapter 4, verse 14. So, tod, the belt of truth, Jesus, protect us and prepare us for the battle that is part of every Christian life. So, dire na lang, sunod nga programa, makitaay naman kita, ini nga programa ka Faith kag Pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the Word of God. God bless.